Naniniwala ako na ngayong umaga pa lang may binigay na ang Panginoon sa atin. Amen? Amen. So again, tatanungin ko ulit kayo, you have your expectation, tama? Okay, so some of you, again, merong karamdaman at humihingi ng kagalingan. Some of you, merong problema sa pera, problema sa relasyon, problema sa pamilya, problema na kinaharap natin. Di ba? Tama, lahat tayo mayroong pagsubok. No? Pero alam ng Diyos ang nasa puso natin. Amen? Amen. Okay, so nandun pa rin tayo sa Book of Luke. So ito po yung series natin. Inaanyahan ko rin kayo na ipag-pray nyo rin ang ating butihing pastor. Hanggang ngayon, hindi pa rin maayos ang karamdaman niya. No? So patuloy po natin siyang ipagdasal. No? So, nang sa ganon, makasama natin siya dito. Sinong nakakamiss na sa ating pastor? Amen. So, lahat tayo namimiss na natin siya. So, sikapin pa natin, manalangin. No? Okay, so sa Book of Luke, alam natin, nandito yung ministry ni Jesus. Okay, so napakaganda, no? Series kasi ito parang, alam mo yun, daig pa yung mga Korean novela. Amen? Sino ang mga nanonood dito ng Korean novela? Oh, okay. So, okay. Okay, kung hindi kayo nakakatulog sa Korean novela, huwag kayong matutulog dito, ha? Okay? So, yung mga nagtaas dyan, actually, dito pala, kitang-kita ko talaga lahat, oh. So, kaya, tulungan nyo po ako. Gaya ng sabi ko kanina, yung mga usher, kung meron kayo nakikitang nagiging source of distraction, pwede nyong ikot ang attention. Huwag pong magagalit, ha? Huwag pong magagalit. So, nang sa ganon, magawa natin yung gusto ng Panginoon. Okay? So, kasi ini-invite natin yung presence niya. And then, alam ko, bawat isa sa atin, gusto natin maramdaman ng ating Panginoon. Amen? Amen. Okay, so, ang topic natin last time, manalangin upang hindi madaig ng tukso. Okay, so alam natin yun, meron tayong, ito yung mga tagubilin ng Panginoon bago siya hulihin o patayin. Tama? Andun sila sa Garden of Gethsemane. So babalikan lang natin konti, bigyan natin ng konting background. Di ba pag nanonood tayo ng mga Korean novela, merong background yan . So nang sa ganon, hindi tayo nauhuli. Alam natin kung ano yung nakaraan. Nang sa ganon, makasunod tayo. So meron tayo na 4 na pinag-uusapan last time. Asahan. Yung number 1, asahan. Anong ibig sabihin nito? Asahan mo na meron trouble sa buhay mo. Amen? Hindi lahat sarap, hindi lahat masaya, hindi lahat sagana. Merong hirap, merong problema. Pero ang sabi, asahan mo. Sa negosyo, napaka-importante na fino-foresee mo na ano yung mga, pwede mong i-anticipate, ano yung pwede pang maging mga problema. Nang sa ganon, mapaghandaan mo na. Amen? So isang wisdom yan na pwede nyong kunin. No? Meron talaga, asahan nyo na merong problema. And then, merong kapighatian. So syempre, kung merong problema, may pain. Okay? O sino dito masaya lang? Oh, si Sister Vilma. Masaya lang. Ngayon, masaya. But eventually, merong mga times sa buhay natin na broken-hearted tayo. Yung mga single dito, di ba? Minsan, broken-hearted. Oh, merong mga tinatamaan. So, di ba? Broken-hearted. So, di ba? Merong mga miscommunication. Di ba? Sa mga mag-aasawa, sino mga may asawa dito? Huwag nyo itatanggi, ha? Oh, ba't walang di ba? Maraming may asawa. Hindi lahat maligaya. Di ba? Merong batuhan ng pinggan. O, di ba? Pero, ang sabi ng Panginoon, di ba, isuko mo lang. Isuko mo lang sa Panginoon. Hindi lahat ng problema, meron tayong solusyon. Kasi bakit? Minsan, pagka tayo nagre-rely lang sa sarili natin, ang end up noon ay failure. Ha? So, kaya dapat isuko natin sa Panginoon, kasi alam mo yung nature ng tao di ba? Kung may problema dito, I have to look for solution. Tama? Solution. Kailangan, ano ba yung solution? Tama? Pero, pag isuko natin sa Panginoon. Kung naaalala nyo, yung pakiramdam ng Panginoon during that time na alam niya, di ba? He's all-knowing God. Tama? Alam niya, nahuhulihin na siya.
Alam niya na kinabukasan, papatayin siya, ipapasok ko sa krus, at alam niya yung pain. Kasi bakit? Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Hindi na wala ang pagka-Diyos niya, pero nakakaramdam siya ng pain. Okay? Klaro sa atin yun, ha? Diyos siya, hindi na wala ang pagka-Diyos niya, pero nakakaramdam siya ng pain. Okay? So, syempre, kung ikaw all-knowing God ka, ha? Pero wala naman sa atin yun. Isipin lang natin yung kalagayan ng Panginoon. Alam mo na huhulihin ka. Alam mo na papatayin ka. May death penalty. Walang death penalty ngayon, no? Pero sa ibang bansa meron. So, imaginein mo na nasa ibang bansa ka at nagkaroon ka ng pagkakasala, alam mo huhulihin ka. And then alam mo na may death penalty. Di ba? May stress ka. Madedepress ka. Tama? And then yun yung nararamdam ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, Ama, kung luluobin mo, tanggalin mo na sa akin tong kopang to. Ano yung kopa? Ito yung suffering, yung paghihirap. Baka pwede mong tanggalin sa akin. Kasi ayokong mapako eh. Nakita niyo yung mga pako? Ha? Hindi yung basta-basta sa bahay Iba. No? So kung nanonood kayo ng yung palabas na yon? Passion of the Christ. Makikita niyo yung pako na napakalaki. No? So kung alam niya yung mararamdaman niya. Tama? So kaya ang sabi niya, Ama, kung pwede lang, tanggalin mo sa akin tong kopang ito. Pero ang sagot niya, yung pagsuko niya, pero wag yung sa akin ang masunod. Yung sa'yo. Bakit? May layunin layunin ng Panginoon na iligtas ang mga tao. Okay? Amen? And then, pagsuko, pero don't worry, hindi nananatiling masakit, hindi nananatiling mahirap, hindi nananatiling kapighatian. Sabi nga, pagbabalik. Bakit? Binigay ng Ama, nagpadala ang Ama ng anghel para palakasin si Jesus. Amen? So ngayon, kung meron kayong suliranin sa buhay, merong anghel o merong Diyos na nakakakita ng nasa puso natin. Amen ba? So walang nalilingid. Diba? Yung kinakanta natin, walang nalilingid sa'yo. Diba nga? Yung, Salamat Panginoon, kilala mo ako. Kasi bakit? Alam niya lahat. Ultimo bilang ng buhok nyo. Okay? Alam niya yan. Kung ilan na lang, so, pasensya na doon sa mga tatamaan, So, okay, si Brother Willie, gumagano pa. Okay, so, ito yon ang pagbabalik. Dahil hindi hahayaan ng Panginoon na nandun ka lang. May restoration. Amen? And ang pag-uusapan natin ngayon, syempre, ang pagdakip na. Okay, so, nakakasunod? Ngayon, pag-uusapan natin yung inaasahan niyang trouble, yung pagdakdakip sa Kanya. Okay? So, ang pagdakip kay Jesus, babasahin natin yung Luke chapter 22, verses 47 to 43. Inaanyayahan ko na tumayo ang lahat bilang respeto sa ating Panginoon. 47. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming taong pinangungunahan ni Judas, nakabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang halikan. Subalit tinanong siya ni Jesus, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang makita ng mga alagad ang mangyayari, ay sinabi nila, Panginoon, gagamitin na ba namin ang aming tabak? Kaagad tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang kanang tainga nito. Sinabi ni Jesus, tama na yan, hinipo niya ang tainga ng alipin at ang sugat ay kaagad ring naghilom. Pagkatapos na sinabi ni Jesus sa mga punong pari, sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa mga pinuno ng bayan na pumunta roon upang dakpin siya, ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit, takdang oras ninyo ngayon at ng kapangyarihan ng kadiliman. Amen. Manalangin tayo. Ama, maraming salamat sa iyong salita, Panginoon, at napakabuti mo, Panginoon. Ang sa ganun,
maalala po namin kung paano ka naging Diyos sa amin, Panginoon. Kung paano mo binigay ang iyong anak, Panginoon, ang iyong buktong na anak para sa amin. Lord, dalangin po namin na lagi po namin maisip ito. Lord, dalangin po namin na ikaw pa rin po yung manguna. Huwag mo po akong hayaan, Panginoon, na makita rito. Ikaw po yung magtago po sa akin sa iyong likuran, Panginoon. At yung gusto mo lamang po ang masabi ko. Maraming salamat po muli sa iyong pagmamahal, Panginoon, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Okay. So, imagine natin ano ba yung Garden of Gethsemane. So, dito siya hinuli. Siyempre, nung time na yon, madilim. Walang ilaw. Mahirap talaga, no? Kasi, ulitin natin, no? Nung time na yon, di ba, sabi niya, ininyayahan niya yung mga disipulo niya na samahan siya para manalangin sa Garden of Gethsemane. Pero, for example, sinamahan ako nila AJ, pero ang sabi ng Panginoong Jesus, dun sa 8, dito lang kayo. At si Jesus ay medyo lumayo ng konti. Pero meron siyang kasamang 3. Ulitin natin, sino to? Si Peter, si James, and then si John. So sila yung close kay Jesus. Okay, so sinamahan pa siya, pero bandang gitna, sinabi ng Panginoon, maiwan na kayo dito kasi I have to pray by myself. And then sabi niya, manalangin kayo nang hindi kayo mapagtagumpayan ng tukso. Okay? So manalangin. Ngayon, madilim dito. Kasi gabi na that time kasi kinabukasan, papatayin siya. No? So, ito yung senaryo. Okay? Pero dumating ang mga, sabi di ba, alamin mo yung 4 na character doon sa binasa natin. Yung mga tao, yung taksil, pangalawa, and then, yung pangatlo, tagasunod, at yung tagapagligtas. So alam natin si Kristo yon, yung tagapagligtas. So ito yung i-expect natin dito sa tatalakayin natin ngayon. So syempre, doon sa number 1, pagdating ng mga tao. Sabi sa 47, nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming taong pinangungunahan ni Judas na kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang halikan. Oh. So, kung iisipin nyo, dumating na. Di ba? Wala nang oras manalangin. Kasi nandyan na yung trouble . Yung kinakakatakutan niya, nandyan na. Tama? So, minsan, ganun tayo na malapit na yung problema. Di ba, na alam mo yun, nababalisa ka na, nade-depress ka na. Makwento ko, sinong na barangay na dito? Wala. Siyempre, walang aamin. Ako na lang. Okay, so, naranasan ko mabarangay. And then that was my first time. First time ko mabarangay. Alam mo yung pag nabarangay ka, na-stress ka na. Dami mo na iniisip, tama? Na ano yung mararamdaman ko. Tapos pinagpapawisan na ako. Di ba? Kasi, alam mo yung kahihiyan, di ba? Nakakahiya, tapos kilala ka pa ng barangay, na ikaw yung pinapatawag. So, wala na akong time. Pero, sabi niya, napaka-deceitful ng mind natin. Yung inaasahan ko na takot, anong nandun ako, hindi naman ganon. No? So, hindi siya ganon. Kumbaga, natalo lang ako ng mind ko. Pero this time, totoo yung kay Jesus, yung mararamdaman niya. Kasi siya papatayin . Ako na barangay lang siya papatayin . Tutugisin siya . So okay, so sabi niya, kahit matulog, kahit magpahinga. Bakit? Kasi during that time, di ba naalala nyo yung ng Paskwa? Saturday, galing silang, nandito ba yun? Ayan. So sa Bethany, di ba kay Lazarus, galing sila ng Jericho, dumaan kay Lazarus nung binuhay si Lazarus. Okay? So pupunta sila sa Jerusalem. Okay? So alam natin kung gaano ka yung steep climb ng Jericho to Bethany. So pagdating nila doon sa tuktok, nakita nila ang Jerusalem.
Nakita ni Jesus ang Jerusalem. Dito siya umiyak. Dito siya naawa sa Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, kung alam mo lang. Sabi niya, dahil sa mga kasalanan, walang matitirang isang batong magkapatong. Ganun siya. So, ibig sabihin, kahit ito, walang matitira. No? Matutupok siya. Ganon yung ginawa ng Panginoon. So, ito yung senaryo, Saturday yon, and then yung Monday, i-welcome sila because ito na yung, alam niyo yung welcome sila, nagpadala siya ng disciple niya maghumanap ng donkey. Ano ba yung Tagalog ng donkey? Asno. Asno, yung bata pa lang. So, pinahanap siya, at bakit bata pa lang? Hindi pa siya nasasakyan ni Numan. Okay? So, ganun, napaka-specific ng Panginoon, no? So, yun siya. Kung mapapansin nyo doon sa teksto na binasa natin, ang term kay Judas ay hindi yung, yung negative. Kumbaga, hindi yung, kasi alam mo yung pangalan Judas, lumabas ka lang sa kalye, maririnig mo na eh. At negative, ang pangalan Judas, tama? Sa atin, di ba? Pag nag-aaway, Judas ka. Di ba? Yun na ang sinasabi. Di ba? Pag makulit ang anak mo, anak ka ba ni... Di ba? So, ganun yun. So, pero, dito, titignan nyo, walang kahit anong negative sa puso ng mga disipulo. Kasi ang nagsulat na nito ang disciple, tama? Napansin nyo, kabilang sa 12, hindi yung sinasabi nila yung, ang tawag dito, yung nagkanuno kay Jesus. Hindi ganon ang terminology nila. Ang ginamit nila, kabilang pa rin. Bakit? May layunin naman talaga ang Diyos kay Judas eh. Yun ang purpose niya. Tama? Lahat ng nangyari, no, ay inisip na ng Panginoon. Okay? So we are just character. Kung baga sa telenovela, pag nanonood tayo ng pelikula, tapos na yung istorya, ginawa na ng direktor. Tama? And then we are just the characters. Okay? So, lagi natin iintindihin na eto tapos na. Alam na ng Panginoon kung ano yung kasunod. Alam na ng Panginoon kung anong istorya ni Sister Rowena. Alam na ng Panginoon na anong istorya ni Brother AJ. Okay? So, alam na ng Panginoon kung ano ang istorya ng buhay natin. Nakasulat na yan. Okay, so walang paghihiganti sa puso ng isang tagasunod ni Jesus. Okay? So, yung pala yun. So, dapat pala tayo walang paghihiganti. Kasi bakit? Sabi ni Lord, the vengeance is mine. Huwag mong hayaan. Kasi ako magtatanggol sa iyo. Pero napakasarap, di ba? Because I have God. Di ba? Who can fight against me? Tama? Napakasarap. Amen? So, alam ko, magugutom kayo dito. Ha? Sabi ko nga, kailangan ba ito ilagay dito? Kasi baka magutom. Kasi, anong oras na ba? Pwede ng 11:10 na. Yes. Alam ko, lechong manok ito. Okay? Bakit ito nandito? Because meron sa commentary na sabi di ba pinagkano ni Jesus, ni Judas, si Jesus, binayaran siya ng pera, ng salapi. Tama? Umuwi siya, syempre, nandun yung lungkot. Ano yung tawag dito? Nakukonsensya siya. Tama? Nababagabag siya. Ang sabi ng asawa niya, hindi naman sa lechon manok, naglilitsyon ang asawa niya ng manok. Okay? Sabi ng asawa niya, ba't ka natatakot, nababagabag? Kung yan, tulad nitong lechong manok na to, tumayo at nagtatatakbo, saka ka matakot. Kung si Jesus daw ay mabubuhay, gaya ng lechong manok na to, saka ka matakot. Pero alam natin na nabuhay muli ang Panginoon natin. Tama? Amen? Pero, again, it's just a commentary. Hindi siya totoo. So, pero sa mga commentary lang yun, ha? Meron lang tayo nabasang ganito. And then, isang character din ni Judas ay yung Oedipus complex.
Electra complex. Ano ba tong Electra complex at saka Oedipus? Ito yung sa anak nating bata, halimbawa, anak nating bata, nanay, tapos anak yung lalaki, batang lalaki. Merong pakiramdam ang batang lalaki na adoration sa nanay. Okay, so para nang sa ganun, napapansin nyo, nagseselos siya doon sa tatay. Ayaw niyang lumapit yung tatay doon sa nanay niya. So meron siyang ganong klaseng adoration sa nanay. Kung hindi natin iingatan, pumapasok din yon sa sexual adoration pagdating sa nanay. Okay? So ito yung ibig sabihin ng Oedipus complex at saka Electra complex. Okay? Nagkakaintindihan tayo. And sabi nila nung, ba't nandito alam nyo kung sino to? Ha? Okay, so huwag kayong magkakamali kung sino yan. Okay, so, Superman. Jay. Okay. Explain ko to sa inyo. Sabi, nung binenta ni Judas si Jesus, di ba may mukhang pera si Judas eh. So, nagpakasasa siya hanggang sa tumaba siya. Sabi sa commentary, yung sasakyan kayang dumaan, siya hindi. Hindi siya kasya. Kaya sabi ay, hinahanap pa nga yung mata niya, kung nasa naroon na, sa sobrang taba niya. Pero again, hindi yan totoo. It's just a commentary, no? So, yun. And ang sabi sa 48, subalit, tinanong siya ni Jesus, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Diba? Sabi nga gano'n, kasi, diba sabi ko, madilim. Madilim nung time na yon. Nasa Garden of Gethsemane sila. Para makatiyak ang mga tagasunod ng punong pari, dapat merong lapitan si Judas na hahalik. At marahil ito yung senyales, ito yung taong to. Nang sa ganun, hindi tayo magkamali. Mamaya, dampot kayo ng dampot. Iba pala na dampot nyo. Tama? Kasi madilim that time. So ngayon, ito yung senyales niya. No? Halik ng isang taksil. Kaya ang sabi niya ng Panginoon, ito ba yon? Ito na ba yung gagawin mo? No? Pero alam ng Panginoon yan. Amen? So, ano ba yung mga iba't ibang klase ng halik? Halik sa kamay, bilang respeto. Amen? Halik bilang magulang sa anak. Okay? Di ba? Yung medyo may ano pa nga pag-amoy. Di ba? Oo, kasi nanggigigil tayo sa mga anak natin. Pero pag medyo tumanda na, amoy di ba? Hindi na. Okay? So, yung anak naman bilang sa magulang. No? Pero pag naging teenager na yan, ayaw na. No? So, ito yon, ibang klaseng hanik. Sabi sa Proverbs 27, verse 6, may pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kesa halik ng isang kaaway. Tama? Okay lang na masaktan ka kung sa kaibigan. Kasi minsan, baka concern lang yan sa'yo eh. Nasaktan ka, baka because you have relationship eh. Tama? You have relationship, kaya kinukot yung attention mo, hampas. Minsan, nasasaktan tayo. Pero, may pakinabang tayo. Pero, dito sa halik ng isang kaaway, alam mo yung maganda sa pakita sa'yo, pakikitungo sa'yo, pero at your back, ang dami, ini-stab ka na. Sino nakakaranas nito? Marami. Marami yan. Okay? So, but this is the reality. So, yan siya. And then pangatlo, bilis natin pangatlo agad. So, pangatlo, pagsaway sa tagasunod o alagad ni Jesus. Sabi sa 49, na makita ng mga alagad ang mangyayari, ay sinabi nila, Panginoon, gagamitin na ba namin ang aming tabak
Remember, di ba, sabi ni Jesus, kung susunod kayo sa akin, iwanan mo lahat. Huwag niyong dalin. Tama? Huwag kayong magdadala ng balutan nyo, ng ng pera ninyo. Huwag kayong magdadala. At sumunod kayo sa akin, akong bahala. But this time, iba na. Kung meron pa kayo natitirang pera, itabi nyo na, kunin nyo na yan, at yung balutan ninyo. Nang sa ganon, bumili kayo ng tabak. Kasi may trouble eh. Di ba? Sino yung nakakaranas dito ng mga kabataan nyo? Di ba may mga riot-riot? Oh, ayan, oh. Ayan, oh. Di ba? Baka parehas pa kayo ng gang, ha? So, well, naranasan ko rin yun dati. And then, pag bato mo, takbo ka. Ganun yun eh. Di ba? Pagka bato mo, takbo ka. So, ngayon, ibang senaryo na. Kasi meron ng trouble. Okay? So, ito na yon. Sabi nga na sa John 18. Sabi sa John 18, tinanong kasi doon nung mga sundalo. Hindi, tinanong ni Jesus sa John 18, sabi niya ganon, sinong hinahanap ninyo? Ang sabi ng sundalo, si Jesus na taga Nazaret. At alam niyo kung anong sabi ng Panginoon? Ako yun. Sa English, I am He. Anong makikita natin dito? Sa gitna ng trouble, sometimes, ang ginagawa ng tao, o most of the time, ang ginagawa ng tao, they become shallow, nawawala. Pero tignan niyo ang Panginoon. Alam niya yung hirap na dadanasin niya. But He showed up. Ako yun. And then, nag-stand siya. Sino ba hinahanap niyo? Jesus ng taga Nazaret? Ako yun. At doon sa chapter na to, nung sinabi niyang ako yun, naglayuan yung mga alagad. At nag-tremble pa nga eh. No? Siyempre, ngayon tayo, kung kayo ay may trouble, paano niyo siya harapin? No? Are we going to do the same what Jesus did? Gaano natin kalakas loob na harapin ang isang problema? Okay? Na alam mong masakit, mahirap, o anong gagawin natin? Magtatago na lang ba tayo? Pwede naman ako mag-resign eh. Yes. He showed up. Pero madaling sabihin. Amen? Naintindihan ba natin? Mahirap sabihin. Madaling sabihin. Mahirap gawin. But, sabihin na natin, sinabi ng Biblia hindi ka naman niya iiwanan ni pababayaan. Amen? Kung naniniwala ka na si Jesus ay nasa iyo, show up. Sabi niya, I am He. Sinong hinahanap nyo? Ako to. And then, nagtalsikan sila. Imagine niyo yung power. Nagtalsikan yung mga alagad. At syempre, kung sino yung mga kasama ni Jesus na disipulo, syempre, lalakas ang loob mo. Bakit? I have God na powerful God. Sinabi niya lang na ako yun. Ang hinahanap nyo, nagtalsikan yung mga alagad. So, I hope basahin nyo sa John 18, chapter 18, pagdating nyo sa bahay. And then, sa verse 50. Kaagad tinaga ng isa. Di ba? May confidence. Tumaga agad. Kaagad tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang kanang tainga nito. Sinabi ni Jesus, tama na yan. Hinipo niya ang tainga ng alipin at ang sugat ay kaagad ring naghilom. So, imagine natin yung senaryo. Siyempre, lumakas ang loob ng mga disipulo. Tinaga agad yung tenga ng isa. Di ba sinabi natin sa Garden of Gethsemane, madilim. Ano yun? Hahanapin mo pa yung tenga? Ibabalik? Hindi mo na makikita yun. Trouble yun eh. Tama? Di ba pagka may mga riot, hahanapin mo pa ba yung tsinelas mo pag naiwan mo? Hindi na. Lalo na magmadalim. Tama? So ngayon, ang ginamit dito,
This is the power of God. Hinawakan ng Panginoon yung tenga and then nabuo ulit. Okay? Doon sa ministry ng Panginoon na nagpapakita siya ng bulag, na ano pa lang, nung pinanganak na blind, okay, since birth, walang eyeball, and then nabubuo ang pupil ulit. And then this is our God who can heal us. Remember, siya ang creator natin. Creator ng universe. And then siya ang creator ng tao. And then, hindi maaabot ng siyensya ito. Kaya, kung alam nyo na ito ang Panginoon na meron tayo, He is the creator talaga. Okay? So, kung meron kang problema sa pera, I have God na may-ari ng lahat. Amen? Kung meron kang problema sa karamdaman, I have God who can heal me kung nanaisin niya. Amen? Kung meron kang problema sa iyong pamilya, I have God who can comfort us and then i-organize ang pamilya namin. Bakit? Siya ang pinakamagandang magbigay ng good example ng isang magandang relationship. Ha? So if you want to grow in business, read your Bible. If you want to grow or if you want to grow more pagdating sa relationship, read your Bible. At kung gusto nyong sa parenting, kung papalakihin nyo yung anak nyo, read your Bible. Why? Because this is our life manual. Kung ang TV ninyo merong manual, basahin ninyo. And then this is our life manual. Kung meron kayong problema, basahin nyo itong Biblia. When you pray, you talk to God. Kung gusto nyo ng sagot, basahin nyo yung Biblia. Amen? Amen. Okay, so sa Matthew 26, no? Sabi dito kasi pagpatay. Yeah. Ano yung pangalawa? Kahangalan. Sabi, di ba, bakit sa Matthew 26 kasi, ang sabi doon, bakit hindi na lang patayin itong mga alagad nitong mga pari, yung hahuhuli kay Jesus? Di ba? Bakit? Hindi eh. Hindi kasi. Hindi yun yung layunin ng Panginoon eh. Tama? Kasi may layunin ng Panginoon kung bakit ito nangyayari. Okay? So kahangalan siya, kahangalan kasi lahat naman to, gaya ng sabi ko kanina, ginawa na ng Panginoon. Alam na ng Panginoon yung mangyayari at kung may layunin ng Panginoon kung bakit ito nangyayari sa Garden of Gethsemane. Remember, nung ang tao ay nahulog sa kasalanan, prepare niya na. Okay? So ito yung preparation, nangyayari na. And then yung pangatlo, laban sa layunin ng Panginoon. Siyempre, laban sa layunin yun. Ang layunin ng Panginoon ay maligtas ang tao. Okay? So nakakasunod kayo? Ang sabi kasi dito sa Matthew, bakit hindi nila pagpapatayin itong mga to? No, sabi, kasi kayang-kaya naman eh. Do you think hindi kaya ng Panginoon? Kaya. Kaya ng Panginoon. Pero, kahangalan. Kasi may purpose ang Lord kung bakit ito nangyayari sa Kanya. Remember doon sa fall, sa Genesis, nung nagkaroon ng kasalanan ng tao, di ba, para matakpan ang kasalanan ng tao, anong ginawa ng tao? Gumawa ng sarili niyang paraan para matakpan ang kasalanan niya. Nagtahi siya ng fig leaves. And then do you think enough yon? Hindi. Kasi bakit? Pag umaraw, lumiliit yun. Di kita rin yung buong katawan mo. Tama? Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi yan enough. Ito yung dapat gawin. Anong ginawa niya? Pumatay ng isang kailangan ng blood para matakpan yung kasalanan. At dinamitan tayo ng balat ng hayop. Amen? And then, kung nakita nyo sa Genesis pa lang, dito, merong pine-prepare din ang Panginoon. Hindi enough yan. Hindi enough yung good works mo. Hindi enough na nagsisimba ka lang. Dapat may relasyon ka sa Panginoon. Amen?
At naniniwala tayo na, okay, so kailangan natin daanan lagi ito. Naniniwala tayo na lahat tayo ay nagkasala. Amen po ba? At alam natin ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And then this is the bad news. No? Pero, ang sabi ng Panginoon, merong good news. Kung ikaw ay maniniwala at tatanggapin mo si Kristo bilang yung Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. Amen? Pero kung wala kang relasyon kay Kristo, I don't think na meron kang nakilala mo siya o maniniwala ka. Okay? And meron siyang sinunod doon, talikuran ang kasalanan. Repentance. Huwag niyong kakalimutan ang repentance. Kailangan talikuran natin. No? Alam natin mahirap. Alam natin magkakasala ka, but you have to go back. Huwag mong hayaan na lumayo ka ng masyadong malayo. Bakit? Baka hindi mo na kayang bumalik. Amen? So huwag kayong magpapakalayo sa Panginoon. So sabi, laban sa layunin ng Diyos. Kasi ang layunin ng Diyos ay iligtas tayong lahat. Amen? So, sabi sa Matthew 26:53, hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama ay papadalhan agad niya ako ng higit sa 12 batalyon ng mga anghel? Ilan ba ang isang batalyon? 6,000. 12 batalyon. Ilan yon? 6,000 times 12. 6,000 times 12. Ang magsabi, may premyo. 72,000. Oh no, 72,000. Pero wala pang premyo. Okay. Galing sa numero. Pagdating sa numero. Okay, so 72,000 na anghel. Pero sabi sa 2 Kings, chapter 19, verse 35, nang gabing iyon, pinasok ng anghel, isang anghel, ni Yahweh ang kampo ng mga taga-Assyria at 185,000 kawal ang pinatay nito. Isa. Yung kanina, 72,000. Ganon ka-powerful ang Panginoon. But again, gaya ng kinanta natin kanina, worthy is the Lamb. Siya yung Diyos na nagpakababa para sa atin. Para iligtas tayo. Amen? Amen. Okay, so sa Zekaraya, sabi, 13, patayin mo ang pastol upang magkawatak-watak ang mga tupa. Siyempre, sino ba sinusundan ng tupa? Yung pastol. Yeah? Kaya ang sabi dito, patayin mo yung pastol para magkawatak-watak ang tupa. But I hope, kung alam nyo kung sino ang pastol nyo, kung alam nyo kung sino talaga ang pastol ng buhay ninyo, si Jesus, hindi siya nanatiling patay. Amen? 3 days. After 3 days, nabuhay siyang muli. Hindi na natiling nakapako sa krus ang Diyos natin. Kaya kung mapapansin nyo, ang krus natin, wala dyan. Malinis. Walang taong nandyan. Bakit? Hindi siya nanatiling patay. Nabuhay ang Panginoon. At buhay siya sa puso natin. Amen? If you have something right now na nahihirapan ka, pwede mo sabihin sa sarili mo na buhay ang Diyos ko. Buhay ang Diyos ko na kayang ayusin ang lahat. Amen? Kayang umayos ng relasyon, kayang umayos ng negosyo, kayang umayos ng katawan na may sakit ngayon. Amen? At ito yung pinangahawakan natin. Sabi sa chapter 4, number 4, tagumpay ng tagapagligtas. Tagumpay ng tagapagligtas, hindi siya nanatiling patay, na buhay siya. Okay, sabi doon sa 52, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga punong pari,
Sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa mga pinuno ng bayan na pumunta roon upang dakpin, ako ba'y tulisan at naparito, kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip, subalit takdang oras ninyo ngayon at ng kapangyarihan ng kadiliman. Amen. Araw-araw nga naman siya nagtuturo. Pero merong takdang oras. Sabi ng Panginoon, subalit takdang oras ninyo ngayon. Naalala nyo na noon pa, hinahabol siya pero kailangan niya, hindi pa ito yung tamang panahon eh. Kailangan niya tumakas. Amen? Merong takdang oras. Ito na yun. Ito na yun. Kasi bakit? Nakasulat na to eh. Tapos na to. Ito na yung hula na sinasabi ni Isaiah. Nadadakpin siya, papatayin ng kordero ng Diyos. And then sabi ng Jesus, ito na yun. Mangyari na ang dapat mangyari. Okay? So, layunin ng Diyos, ang number one, nung create ka niya, nasa isip ka niya. Nung magkasala ka, at nung gawin niya ito, nung ipinako siya sa krus, sino nasa isip niya? Tayo. Amen? Habang pinupukpok ng martilyo yung pako, gaya ng sabi natin kanina sa kanta natin, thank you for the price, Lord. Bakit? Binayaran niya eh. Na dapat tayo yung nagsasuffer. Habang sinusuntok siya, tinatadyakan at dinuduraan at pinatungan ng tinik na korona, sino nasa isip niya? Tayo. Ginawa niya yon para sa atin. Amen? Kaya sinabi niya doon sa John 3:16, for God so loved the world and He gave His only begotten Son. Okay? Palitan ninyo. For God so loved the world. Kung bakit niya binigay ang kanyang anak. For God so loved Dale. Kung bakit ko binigay ang aking anak. For God so loved Sister Vangie. Kung bakit binigay ko ang aking anak. Oh? For God so loved the world. That's why He gave His only begotten Son. Amen? Amen. Nakikita mo ang sarili mo sa kwento. Ano yung mga nasa kwento? Asan ka sa kwento? Kala nyo, walang exam to ha. Pakibigay yung papel nila. So ngayon, hanapin natin kayo sa kwento. Una, mga taong hindi naniniwala kay Jesus. Diba? Naalala nyo, pumunta doon yung mga punong pari na hindi naman naniniwala kay Jesus. O yung maraming tao na nandoon na hindi naman naniniwala kay Jesus. Kayo ba ito? Nandito ba kayo pero hindi naman kayo naniniwala kay Jesus? Ha? Pangalawa, ayaw mong maging Panginoon at tagapagligtas si Jesus. Di ba? Yung mga punong pari. Bakit? Ang iniisip nilang Messiah, yung may night shining armor. Oh, di ba? Medyo matipunong kabayo ang sinasakyan. Masel-masel. Maganda. Pero ang sinakyan ng Panginoon, asno. Pandak. So hindi nila maisip na ang Panginoon ito, si Jesus ang Panginoon na hinahanap nila. Okay? So by their own preference, hinahanap nila ang Panginoon. Pero ang question, nandito ba tayo sa stage na to? Ayaw mong maging Panginoon at tagapagligtas. Hindi ka ba naniniwala kay Jesus? O kailangan mo ba ng ibang saints para ikaw ay maligtas? Sino ba? Saint Peter? Saint Matthew? Sino ba? Kailangan mo pa ba ng ibang santo? O si Jesus lang? Amen. Pangatlo, yung sundalo, wala lang. Ha? Wala siyang pakialam sa buong pangyayari. Napag-utusan lang.
sino kaya tayo dito? Na nandito tayo dahil iniisip lang natin na mukhang magandang magsimba every Sunday. O iniisip natin na mukhang masaya doon sa ECF, nagkakabigayan. Ha? O isa tayo sa sinasabi natin na mukhang magandang maging kabilang kasi nga magandang magsimba every Sunday, mukhang maganda. At meron pa tayong socialization dito. Imagine, pagdating nyo dito, kwentuhan. Anong purpose natin? Kung bakit tayo nandito? You have to know your purpose. Is it to worship God? O para makita nyo yung crush nyo? O para makita nyo ang mga kaibigan? O para makakumpleto tayo ng attendance? Ulitin ko, kaibigan ninyo ako. But I have to speak yung totoo. Amen? Alamin natin, asan tayo dito? Do we have right relationship? Do we have true relationship sa Panginoon? Kung bakit tayo nandito? Do we have true relationship kay Jesus? Kung bakit hindi tayo tumatawag sa ibang santo? Do we have right relationship kay Jesus? At naniniwala tayo na kahit anong problema natin na merong Diyos na buhay sa buhay natin. Amen? Amen. So, meron tayong dalawang faith. Ano ba yung faith natin? Paniniwala. Ano ba yung paniniwala natin? Na naging Kristiyano tayo dahil naramdaman natin si Kristo sa buhay natin? O dahil na naging Kristiyano tayo dahil sa nakita natin na nagpupuntahan lang yung mga kaibigan natin at nakisama na lang tayo sa Agos? Sort yourself. Alamin ninyo. Ano bang talaga nasa puso ko? Amen? Alam mo na, isang kwento lang, no? Nung pumasok ako sa Bible school, kasama ko si Brother Jeff. Tinanong kami ng isang professor doon. May screening kasi yan eh. May interview. Sabi ganon, sigurado ba kayo na Kristiyano kayong dalawa? Siyempre tinginan kami ni Brother Jeff. Tinitignan niya ako kung ano isasagot ko eh. Mangungopia yata ito sa sasagot ko. Okay. Sabi ko, yes. Kasi ever since, nung pinanganak ako, yung mga gulang ko, Kristiyano na. Lagi na ako nasa school. No? Nasa church. And, so sabi niya, paano mo nasabi na ligtas ka? Because naniniwala ako na si Jesus ay namatay para sa akin. Naniniwala ako na si Jesus ay Diyos. Naniniwala ako na si Jesus ay tagapagligtas ko. Amen? Pero merong isang question. Alam mo ba, Brother DJ, na hindi lahat ng tumatawag ng Diyos ay maliligtas? At doon kami natulala. At doon kami nagtinginan ni Brother Jeff. Ngayon, sino makakapagsabi sa atin? Lahat tayo dito, pag nag-praise and worship, taas tayo ng kamay. Minsan, sumasayaw pa tayo. Because this is the sign of our worshiping God. But the question is, meron ba talaga tayong relasyon sa Panginoon? Amen? Okay, so baka naman tumutugtog ka dyan dahil gusto mo lang magpasika. O baka dahil kumakanta ka dyan para lang makita ka. So sino tayo dito? Yung sundalo, wala lang. Wala siyang pakialam sa buong pangyayari. Or, peking alagad. Nagbigay ng halik ng kataksilan. Gaya ng sabi ko sa mga leaders or mga volunteers dito, tumutugtog ka ba dyan? Para ano? May ibang purpose ka? May ibang layunin ka? Para ano?
maitaas ang sarili mo? Tama? Naalala ko nung minsan na nagbibigay ng pagkain, hindi ko nagustuhan. Kinot ko ang atensyon ng mga nagbibigay ng pagkain. Pag humingi sa inyo, bigay nyo lang. Di baling maubusan tayo. Pero make sure nyo, doon sa mga umuulit at nagbabalot ng pagkain, make sure ninyo na kayo ang kakain. Tao ang kakain. Hindi nyo inuuwi ito dahil para sa hayop. Bakit piniprepare namin yan? Para sa tao. Amen? Ulitin ko, ako po si DJ, kaibigan ninyo. So, kaya yung mga volunteers, madalas sila ang nauubusan. But it's okay. Because nagsisilbi sila sa Diyos. Amen? Amen. Mga alagad, mahina, nagpupunyagi, pero nagmamahal ng tunay sa Panginoon. No? Hindi natin kaya ang sarili natin apart from God. Aminin natin sa sarili natin yon. Tama? Hindi natin kaya ang solusyonan ang problema natin apart from God. Diba, gaya nga ng sabi natin last time, Lord, ikaw na yung maniobra ng manibela ng buhay ko. Because dahil every time na lang na humahanap ako ng solusyon, laging fail. Bakit hindi natin hayaan na siya naman? Kaso minsan ang prayer natin, Lord, ikaw na magmaniobra ng buhay ko. Sa'yo na itong manibela, pero from time to time, pahiram ako . Tama? Kasi bakit? Hindi natin kaya . Ito yung sinasabi natin na kung if you want to win, to win the fight, you surrender. Kung gusto mo manalo sa laban ng buhay, you surrender sa Panginoon. Amen? Amen. So ngayon, mga alagad mahina, nagpupunyagi pero totoong nagmamahal sa Panginoon. And then I hope, lahat tayo dito, andito tayo, mahal natin ang Diyos na nabuhay muli pagkatapos niyang bayaran ng ating kasalanan. Amen? Amen. So, lahat tayo mahal natin ang Panginoon. Tama? And, alam nyo ba na alam ng Diyos ang nasa puso natin? Yung mga flinash natin dito kanina, kahit hindi nyo sabihin by words, alam ng Panginoon kung nasan tayo doon. Pero naniniwala ako na little by little, yung growth natin sa Panginoon, tataas ng tataas. Huwag tayong manatili sa mababa. I hope yung relationship nyo sa Panginoon, you have to make sure na kilala kayo ng Panginoon. Kasi bakit? Huwag tayo sana yung sinasabi na hindi lahat ng Diyos maliligtas. Mamaya, pagdating nyo sa langit, Panginoon, ako po si DJ. Pero anong sabihin ng Panginoon? Umalis ka sa harapan ko, ni minsan hindi kita kilala. At ito yung masakit. No? So you have to assess yourself. Ano yung relasyon ko sa Panginoon? Nandito ba ako para wala lang? Nandito ba ako para makipagkwentuhan lang? Nandito ba ako para dumalangin sa Diyos at sabihin, maawa ka, Panginoon, hindi ko kaya. Panginoon, hindi ko kaya mag-isa. Apart from you, hindi ko kaya. But naniniwala ako with your word. Sabi mo, you will never leave me nor forsake me. Kung nagkukulang ako ngayon, Lord, ang sabi mo, you're going to provide. Amen? Amen. So, lahat tayo may pangangailangan sa Panginoon. And then I hope you build your relationship sa Kanya. Ano yung relationship ng bilang anak? Alam nyo ba na yung relasyon ng isang ama sa anak?
Halimbawa, si AJ, pumunta sa bahay namin. Hindi ko siya anak. Pero hindi siya pwedeng kumuha basta-basta sa refrigerator namin. Pero kung si Gianna yan, may relationship kami bilang mag-ama. Anytime, pwede siyang magbukas ng ref at kumuha. Kaya i-assess natin. Baka naman dasal tayo ng dasal. Walang sagot. Bakit? Walang relationship. So I hope you build relationship. Amen? Amen. Paano tayo mag-build ng relationship? Read the Bible. Read His Word. Nang sa ganon, alam niya kung ano yung dapat, ano yung sagot niya sa panalangin natin. Amen? And then, sa trouble ng buhay natin, you show up. You show up. Ang sabi sa kanina, di ba? Hinuhuli siya. Tinanong, sino si Jesus na taga Nazaret? Ang sabi niya, I am He. He showed up. Kasi bakit? Ito yung layunin ng Diyos. And then kung gusto mong malaman kung anong layunin ng Diyos sa buhay mo, basahin mo yung Biblia. Nang sa ganun, kung ano ang problema mo, alam mo ang sa gagawin. Bakit? Kinausap ka ng Diyos through His Word. Pero ang problema, we don't know the Word. Tama po ba? Ang problema, may Biblia nga tayo, pero inamag na. Huh? Ang sabi, hinalin tulad ang kanyang salita sa isang fire who can demolish stronghold. I don't care kung gaano kalaki ang problema mo sa buhay, kung gaano kalaking higante o Goliath ang pagsubok mo. But by His Word, kung alam mo ang Word ng Panginoon, He can demolish it. Amen? So, next time, I hope we read our Bible. Nung ako nasa depression, every morning, nagsasend si Pastor Ed ng, alam niyo yan, yung, hindi, para matapos natin yung yung 40 days, binabasa namin yung Bible. And nasa bahay lang ako, ayaw ko lumabas, pero nagbabasa ako ng Bible. Until such time, I have the power of that word. Na kahit gaano kalaki yung higante na kalaban sa buhay ko. Because by His Word, napagtagumpayan. Amen? Amen. Pwede tayong tumayo at manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat pong muli sa kabutihan mo. Panginoon, maraming salamat sa sakripisyo na binibigay mo sa amin. At Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi ganoon kadali, hindi ganoon kahirap, Panginoon, pero tinanggap mo po ito, Panginoon.